Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 421 hanggang Kabanata 430. Kabanata 421. Umisi lang si Brother Tempest. Magkita tayo bukas, wika niya bago umalis sa eksena. Magkano ang kabuuan, boss? Isang maliit na ngiti lang ang ibinigay ni Ivan bago kumuha ng humigit kumulang $8,000 at inilagay sa mesa. Kabilang dito ang aming pagkain at pag-aalaga sa 3 bangkay, wika niya. Hindi naman dapat problema, di ba? Hindi, walang problema. Siyempre walang magiging problema. Agad na tumakbo palabas ang amo habang tumatawa ng malakas bago sinabing, "F-sick." Si Brother Tempest at ang kanyang mga tauhan ay hindi mabubuting tao, medyo matagal na akong nagtitiis sa kanila. Ang mga taong ito ay sanay na mga api sa mahihina, at ang mga tao ay hindi sapat na matapang upang manindigan sa kanila. Not to mention, never silang nagbayad ng kahit ano noong kumain sila dito. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na sa ngayon ay may utang sila sa akin at ang kanilang utang ay umabot na sa ilang libong dolyar ngayon. Ni minsan ay hindi sila nagbabayad. Oo, lagi naming gustong patayin ang mga taong ito. Salamat matihing Ginoo. Oo. Bagay talaga ang veterano na iyon. Inalagaan niya sila ng hindi pinagpapawisan. Nagsimulang bumulwak ang mga papuri mula sa mga manunood habang pinupuri nila si Jack. Doon ay isang matandang lalaki ang humakbang ng 2 hakbang patungo kay Jack. "Buddy, tanggapin mo ang payo ko at umalis ka sa Eastfield sa lalong madaling panahon," payo ng matanda. "Huwag kang dumalo sa laban. Mayroon silang lakas sa bilang at maraming powerhouse sa Eagle Clan. Tanging sa pagtakas dito at pag-alis hanggat maaari ay mabubuhay ka." Tumawa lang si Jack. Parang hindi siya naalarma kahit kaunti. "Huwag kang mag-alala, Lolo. Hanggat narito ako, ang mga taong iyon ay hindi kailanman makakakita ng liwanag ng araw." Puntong hininga, Jack, kung hindi dahil sa akin, hindi mo tatawid ang mga taong iyon sa Eagle Clan. Ano ang gagawin mo? Makipagkita ka ba talaga sa kanila para sa laban bukas? Pamantong hininga si Tiger, ang guilt ay bumabalot sa kanya sa sandaling iyon. "Huwag kang mag-alala. Walang bagay na hindi ko pa nahaharap." Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Jack, "Gabi na, kaya dapat kang magmadaling umuwi. Kailangan ko na ring umuwi. Sabihin mo kung saan ka nakatira at bibisitahin kita tuwing libre ako. Makakahabol tayo ng ilang inumin balang araw." Alright, tumango si Tiger bago niya sinabi kay Jack ang kanyang address, minsang lumingon sa kanya pabalik. Umalis siya kasama ang kanyang asawa na puno ng kasalanan. Malaki, huni at pumalakpak si Ivan nang mawala sa paningin nila si Tiger at ang kanyang asawa. Mukhang naging maayos ang lahat kahit na mukhang nag-cross ang landas mo sa ilang mga powerhouse. Isang mapait na ngiti ang ginawa ni Jack. Kahit kailan ay hindi niya intensyon na masangkot sa gulo na hindi niya gusto, ngunit para sa kapakanan ng kaibigan, kailangan niyang pumasok. Wala siyang pinagsisisihan. Kahit na magkaroon siya ng isa pang pagkakataon na gawin ang mga bagay sa ibang paraan, pipiliin niyang gawin din iyon. Gayunpaman, ang Eagle Clan ay isang kilalang angkan. Gayunpaman, ang lalaking iyon ni Brother Tempest ay hindi mukhang anumang pangunahing miyembro sa loob ng clan, kaya huwag kayong mag-alala. Hindi siya makakakuha ng higit sa 100 lalaki dito. Umiti si Tanya at sinabing, patayin ang mga lalaking iyon pagdating ng panahon. Hanggat hindi mahalaga ang sino man, hindi kailanman iimbestigahan ng Eagle Clan ang bagay na ito. Natigilan si Jack saglit. Talaga, nagsalita si Jack bago siya nagdagdag, "Nako, mukhang naiintindihan mo ng mabuti ang Eagle Clan. More or less, kumbaga. Ang Eagle Clan ay may humigit kumulang 1,000 miyembro. Ang kanilang lakas ay nakasalalay sa kanilang bilang, bagaman. Ang isa pang bagay na dapat tandaan ay ang kanilang mga pocket clan sa ilalim nila. Mayroon silang ilang daan sa mga iyon, at ang mga menor de edad na angkan ay nasa ilalim ng kontrol ng pangunahing angkan. Ang mga menor de edad na angkan ay ipagyayabang ang pangalan ng Eagle Clan kapag sila ay gumala o nagdudulot ng gulo. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi sila eksaktong itinuturing na mahalagang miyembro ng Eagle Clan. These minor clans are all beneath them, paliwanag ni Tanya.
Higit sa 10 miyembro mula sa mga menor de edad na angkan na ito ang namamatay bawat araw, ngunit ang Eagle Clan ay tila hindi nababagabag. Nang matapos si Tanya, tumingin siya kay Yvonne. Nako, malis ang wika niya, talagang lasing si Yvonne. Kabanata 422. Mabilis na pumunta sina Jack at Tanya sa tabi ni Yvonne. Nakadapa si Yvonne sa mesa sa sandaling ito, mahimbing na natutulog. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya ay tahimik sa loob ng mahabang panahon, tulog siya. Ngayon ano ang gagawin natin? Hindi kami nag-drive palabas dito. Tinulyapan ni Tanya si Jack bago niya idinagdag. Kailangan mong buhatin siya pabalik. Well, hindi iyon nararapat, tama. Binigyan ni Jack si Yvonne ng isang beses. Sobrang lakas ng awkwardness na nararamdaman niya na baka sa mukha niya. Medyo malalaki ang dibdib ni Yvonne at ang malas niya lang ay nakasuot ito ng medyo matipid na palda. Nakalabas ang karamihan sa kanyang mga hita. Kung babuhitin niya ito pabalik, imposibleng hindi niya mahawakan ang katawan nito. Ang pinakamahalaga, bagamat sexy at matapang ang pananamit ni Yvonne, masasabi niyang hindi ganoon ka-innocent si Yvonne sa isang babae. Ipinagpalagay ni Jack na hindi niya eksaktong binitawan ang insidente mula noon. Kung hindi niya sinubukang lasingin siya ng labis at malasing. Ano ang hindi nararapat? Hindi mo ine-expect na dadalhin ko siya pabalik, di ba? Inilibot ni Tanya ang mata kay Jack. Gabi na. Ayaw mo bang umuwi ng maaga? Nagsalita siya. Naiwan na walang pagpipilian, natatawa na lamang si Jack sa pagkatalo bago hinayla si Yvonne sa kanyang mga paa ng walang kahirap-hirap. Nag-squat siya tapos binuhat si Yvonne sa likod niya. Sumandal siya sa likod ni Jack habang nakayakap si Jack sa magkabilang binti niya. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na salungatan. Hindi pa niya dinadala si Selena hanggang ngayon. Hindi niya inaasahan na ang unang babaeng dadalhin niya sa kanyang likuran ay si Yvonne. Kung alam niyang ganito ang kalalabasan ngayon, kanina pa siya nagmaneho dito. Tinisi niya ang sarili niya sa pagmumungkahi na dito sila maglakad dahil sa tingin niya ay hindi naman masyadong malayo ang distansya. Si Tanya, na naglalakad sa tabi nila, ay tumawa ng pilyo nang mapansin niya ang bahagyang pagkabalisa ni Jack. Mukhang naguguluhan ka at nahihiya. Ikaw ba? Nang mapansin ang katahimikan ni Jack habang pinapanatili ang malamig na ekspresyon, idinagdag niya, halika ngayon, wala kang magawa sa iyong mukha. Kung may ibang lalaki, tuwang-tuwa sila nang mabuhat ang isang napakagandang babae sa kanilang likuran. O tao, ang mga binti na iyon. Ang mga suso na iyon, ipahiwatig ang mga peking ubo mula kay Tanya. Alam mo, hindi ba dapat ay labis kang makaramdam ng kasiyahan? Hindi ko pa nga dinadala ang asawa ko. Hindi ko inaasahan na konsensya si Jack. Pakiramdam niya ay nagkamali siya kay Selena. Muntik nang mahimatay si Tanya sa kanyang komento nang sabihin niya, hindi naman, tama. Ang iyong anak ay matanda na ngayon, at ikaw, habang nagsasalita siya, may bigla siyang naisip bago nagpatuloy, muntik ko nang makalimutan na nag-enlist ka pala para lumaban sa ngalan ni Ivan noon. Naging sundalo ka sa mismong susunod na araw ng iyong kasal. Ang paglalakbay na iyon ay tumagal ng 5 taon, at kababalik mo lang. Ang iyong relasyon sa iyong asawa ay hindi ganoon kalalim kung gayon may kung anong bumungad sa kanya. Kung ganoon nga, pipigilan ka ba ng iyong asawa sa pagtulog sa kanya, sa paghawak sa kanya? Para pagtakpan ng kahihiyan ay pinandilatan niya ito ng mata. You little brat, paano ka na curious? Pinalis niya siya. Sa tingin ko, dapat kang magkaroon ng boyfriend para makontrol ka. Nabubuhay ka tulad ng isang maliit na bata. Kahit maglakad ka, talon ka na parang bata. Si Tanya ay gumawa ng pangit na mukha kay Jack bago naglakad sa harap ni Jack habang ang dalawang braso ay nasa likod niya habang siya ay nagsimulang tumalon. Mukha siyang spoiled little princess. Wala namang masama doon, she sassily countered. Sa ganitong paraan, mabubuhay ako ng libre at masaya. Gaano kaganda iyon? Hindi ako palaging mabubuhay na tulad mo. Na pinapanatili ang mapait na tingin sa iyong mukha buong araw. Habang tatawid sila sa isang zebra crossing sa sandaling ito. Isang kotse ang hindi inaasahang bumangga sa pulang ilaw at mabilis na humarurot patungo sa kanila. Mag-ingat ka, si Jack ay parang USA na nahuli sa mga headlight.
By instinct, mabilis niyang hinayla si Tanya sa kanya. Kabanata 423. Hindi maganda. Agad niyang napagtantong nasa likod niya si Yvonne, mabilis siyang nagunat para hawakan si Yvonne. Habang si Yvonne ay magaan na sa kanyang mga paa sa kanyang kalasinggan, sa lakas ng paghatak ni Jack ay natisod siya at nahulog sa kanya. Naipit si Jack sa pagitan ng dalawang babae. Nang mawalan siya ng balanse, natisod siya at nahulog kay Tanya dahil kinaladkad siya ng bigat nito kasama niya. Inailan niya ang braso ni Jack sa takot at takot, kaya ang lakas ng paghatak nito ay humila sa kanya pababa. Ang lahat ng iyon ay nangyari sa isang iglap. Ang tanging hangarin niya ay ilayo ang kapwa babae mula sa kapahamakan, ngunit si Jack ay nasa pagitan ni Tanya at Yvonne sa huli. Hindi inaasahan ni Tanya ang instant na pagbagsak niya, at sa paghila niya kay Jack, magtatagpo ang kanilang mga labi. Ang oras ay tila huminto sa paggalaw sa sandaling iyon habang ang bigat ni Jack ay nakaipit sa kanya. Namumula ang pamumula niya sa kanyang mukha habang hinahabol ang kanyang paghinga. Nay, walang imet, agad niyang itinaas ang ulo at tatayo na sana. Nakalimutan niya na ang isang dagdag na bigat, si Yvonne, ang nagtutulak sa kanya pababa, at muli siyang natamba. Nakaramdam ng matinding pagkalito si Jack. Habang kakahiwalay pa lang niya ng labi kay Tanya, muling naglapat ang mga labi nila ni Yvonne na nakapatong sa kanya. Siyempre, alam ni Tanya na aksidente lang ang lahat, pero first kiss niya iyon. Talagang dahan-dahang mga pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ay masyadong nagkataon, at ang buong sitwasyon ay masyadong nakakahiya. Oh my God, nakipaghalikan talaga ako sa lalaking may asawa. 4 na ang anak niya, ako, napahiya si Tanya. Pagkamat labis ang paggalang ni Tanya sa kanyang bodyguard, wala siyang anumang lihim na intensyon sa kanya. Masyadong malupit para sa kanya ang buong sitwasyong ito. Natigilan si Jack saglit bago siya natisod palayo sa kanila. Pagkatapos ay nalalayan niyang tumayo si Tanya at muling binuhat si Yvonne sa kanyang likuran. Ay assume alam mo na aksidente iyon kanina. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Hindi mo naman ako tatawaging creep, di ba? Nabalot ng kahihiyan si Jack nang muling itinaas niya si Yvonne sa kanyang likuran na hindi makita ang mga mata ni Tanya. Si Tanya ay isang dalaga pa, at sa totoo lang. Oo, alam kong hindi mo sinasadya. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatawaging kilabot. Ang pamumula ni Tanya ay hindi nawala sa kanyang mukha, at ang kanyang naguguluhan na ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Nag-init pa rin ang pisngi niya. Oo, naka-red light talaga yung kotse kanina. Nakakakilabot na driver. Naguguluhan, binitawan ni Jack ang isang pag-uusap habang mahusay niyang binago ang paksa. Sa totoo lang, pinagpapawisan siya ng malamig. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang parehong hindi mabango sina Tanya at Yvonne kahit kaunti. Ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang konsensya na mayroon na siyang asawa, kaya't hindi siya dapat mag-isip ng hindi nararapat. Oo, nakakakilabot na driver. Tinadyakan ni Tanya ang kanyang mga paa. She then looked at Jack as she mustered a reply, "Thank God you pulled me out of the way kanina. Kung hindi, kanina pa ako nasagasaan." Still, hindi mo ba masasabi kahit kanino ang nangyari kanina? Masyadong nakakahiya. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko ito sa aking libingan. Nakahinga ng maluwag si Jack. Nakabutihang palad para sa kanya, si Tanya ay isang makatwirang babae pa rin. Hindi niya ito masusuklam o magagalit sa isang bagay na pareho silang walang kontrol. Kabanata 424. Hindi mo naman gugustuhing buhatin ko siya pabalik sa kwarto, di ba? Pumunat ang noo ni Jack nang mapagtantong papalapit na sila sa pasukan ng tirahan ng pamilya Drake. Medyo nahiya siya. Kung tutusin, walang katapusan ang kahihiyan sa kanya kung sino man sa mga bodyguard na nagpapatrol, o maging ang mga nagbabantay sa pinto, ay namataan siya. Kalokohan. Inaasahan mo bang babuhitin ko siya? Tsaka nasa likod mo na siya. Kaya bilasan mo at dalhin mo siya sa kama. Inilibot ni Tanya ang mata kay Jack. Hindi niya maalis ang awkward na nararamdaman matapos siyang halikan ni Jack. 2 beses, kahit sandali lang. Nang may mapansin, agad siyang naglabas ng basang napkin. Halika, tulungan kitang panasan ang bibig mo.
Marahan niyang pinunasan ang bibig ni Jack habang nagsasalita. Oh my God! May bahid ng lipstick, nababahala siya. Kung may makapansin nito, wala tayong masasabi na maaaring magpinta sa amin bilang inosente. Napakunot noo si Jack nang marinig ang pahayag na iyon. At nagpasalamat siya sa mga maswerteng bituin na napansin ni Tanya ang ganoong kaliit na detalye. Kung hindi, kung umuwi siya at napansin ito ni Selena, paano niya ito ipapaliwanag sa kanya? Not to mention, may unreasonable siyang biyenan sa bahay. Huwag pansinin ang kanyang anak na babae, hindi kaya pipilitin ng biyenan niya si Jack na hiwalayan agad ang anak niya. Nako, salamat naman at napansin mo iyon. Habang nakatitig siya kay Tanya na maingat na nagpupunas ng labi para sa kanya, muling sumili ang kahihiyan sa kanya. Wala siyang ibang gusto kundi ang magtago sa isang siwang kung saan may kulay pink na tint ang buong mukha niya. Tapos na, tumalikod si Tanya at pinilit ang sarili na manatiling kalmado kahit na ang kanyang puso ay tumitibok. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na sobrang intimate. Unti-unti na siyang nagiging nervous wreck. Bukod dito, hindi maikakailang gwapo si Jack. Detalyado ang mukha niya habang sumisigaw ng pagkalalaki. Ang mag-ara nitong mukha ay nagpakaba sa kanya sa isang iglap. Gayunpaman, hindi niya tinulungan si Yvonne na panasan ang kanyang lipstick habang siya ay karge-karge sa likod ni Jack dahil napakaabala kung gagawin iyon. Sa wakas ay nakarating na rin ang tatlo sa pangunahing pasukan. Nang mapansin ng iilang bodyguard sina Jack at Tanya, galit na galit ang mga ito sa kanya. Nang muli nilang itinaas ang kanilang mga ulo, gayunpaman, lahat sila ay may gulat sa kanilang mga mukha nang tumingin sila kay Jack. Laking gulat ng isa sa kanila na literal na dilat ang mata. Halos lumuwa ang kanyang mga eyeball sa kanyang sockets. Si Yvonne ay isang kilalang kagandahan, at ang pangunahing atraksyon ay kung gaano siya kaseksi at pagkababae. Ang kanyang katawan ay, para sa isang kakulangan ng isang mas mahusay na termino, hindi sa mundo. Ang pinakamahalagang punto ay ang babaeng ito ay hindi kapani-pani walang nagpoprotekta sa kanyang sarili. Maraming mga young masters na nabigo na ituloy si Tanya dahil sa kanyang napakataas na katayuan ang magpapatuloy upang ituloy si Yvonne sa halip. Gayunpaman, kahit anong regalo ang ibigay o gaano man nila ipinahayag ang kanilang pagmamahal, hinding-hindi sasang-ayon si Yvonne sa kanilang mga pagsulong. Hindi rin siya papasok sa isang bar o anumang lugar na katulad ng isa. Si Tanya lang ang makakaladkad sa kanya palabas para sa isang karaoke session sa anumang normal na sitwasyon. Gayunpaman, narito sila. Si Jack ay karge-karge si Yvonne sa kanyang likuran. Ang eksenang ito lang ang nagseselo sa lahat. Ibinaba ni Jack ang kanyang ulo at humakbang papasok. Wala siyang ibang gusto kundi iwasan ang mga titig ng mga taong ito sa lalong madaling panahon. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, ngunit pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Dapat nilang malaman na siya ang walang takot na Supreme Warrior kahit na 10,000 ang humaharap sa mga kaaway. Ang mga puwersa ng kaaway na iyon ay manginig kapag binanggit ang Supreme Warrior. Ang mga kaalyado, gayunpaman, ay magiging mas motivated na lumaban sa labanan sa manipis na pagbanggit ng Supreme Warrior. Ang gayong makapangyarihang figure ay talagang nakaramdam ng matinding kaba at kahihiyan sa sandaling ito. Ang ibang mga veterano ay maaaring labis na mabigla at magulat kung narinig nila ang tungkol dito. Pista niya. Jack. Nang maisip ni Jack na makakahinga na siya, narinig niya mula sa likuran ang magaspang at magaspang na boses ni Kyle. Kyle, Harvey, anong ginagawa mo dito? Tumingon si Tanya at nagtanong na may nakakalokong ngiti sa labi. Kabanata 425. Nako, kagagaling lang namin uminom sa labas. Natawa si Kyle habang nakatitig sa babaeng nasa likod niya. Binigyan niya ng thumbs up si Jack. Bagay ka talaga, boss, walang pakialam niyang wika. Ang ibang mga karaniwang tao ay karge-karga ang kanilang mga kagandahan pabalik sa kanilang mga bisig at ikaw. Sa kabilang banda, binigyan ng isang magandang babae ng isang piggyback ride. Nakaramdam si Jack ng labis na kaba sa loob habang binaril niya si Kyle ng nakakatakot na titig. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Humihingi ka talaga ng beatdown, di ba? Ulalas niya. Lasing si Miss Yvonne, at dinadala ko lang siya pabalik. Tumawa si Harvey dahil sinasamba si Jack bilang idolo ng bawat bodyguard ni Drake.
Lahat sila ay lubos na gumagalang sa kanya. Dapat malaman ni Jack na kahit ang 3 major guardians ng pamilya Drake ay hindi nagkaroon ng ganoong pagtrato. Pilasan mo at sumigaw. Ako ay isang marangal na tao, kaya bakit ko pa rin masisisi ang anumang bagay? Pinandilatan ni Jack ang lahat bago tumalikod at pumasok sa mansyon na nakatalikod si Yvonne. Pumagalpak ng tawa si Tanya habang nakasunod sa likuran ni Jack. Boss sure is something, sige. Tilasing niya si Miss Yvonne. Oo. Noong mga 7 hanggang 8 sa amin ang lumabas para kumain dati, nakasalubong namin si Miss Yvonne at nalampasan niya kaming lahat. Wow! Tiyak na karapat-dapat ang aming boss na maging boss namin. This time, pinaghiganti niya tayo. Ang ilang mga bodyguard ay nagsimulang magdaldalan sa kanilang mga sarili sa pangalawang pagkakataon ay wala sa pandinig si Jack. Wow! Nakikisalo sa pagkain ng 2 magagandang babae. Kailan ako kukuha ng ganong treatment? Napabuntong hininga si Harvey habang naglalakad. Ikaw. Ang iyong susunod na buhay, marahil. Tagot ni Kyle bago humajejek. Wow, hindi ka panipaniwala. Walang kahit isang pawi sa iyong katawan matapos siyang buhatin ng ganoon katagal. Parang hindi ka man lang pagod. Ulalas ni Tanya habang pinagmamasdan si Jack na inilagay si Yvonne sa kama bago hinubad ang kanyang sapatos. Ang bigat na ito ay wala sa aktwal na powerhouses. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na kahit 2 Yvonnes ang nasa likod ko, hindi ako papawisan? Ika ni Jack na may kalmadong ngiti. Hindi niya akalain na makikiliti si Tanya sa kanya. Sigurado kang mata ko, bulong niya. Ang pagkakaroon ng isang magandang babae sa iyong likod ay hindi sapat para sa iyo at gusto mo ng 2 sa halip. Hindi nakaimik si Jack. Sige. Ngayon na. Gabi na at kailangan ko nang umuwi. Tatalikod na sana si Jack at aalis pagkatapos tingnan ang kanyang relo. Hoy, hindi pwede. Aalis ka ng ganun lang. Hindi mo ba siya dadalhin sa banyo para paliguan dahil napakainit ng panahon? Hindi ko siya magagalaw, alam mo ba? Tinawag siya ni Tanya ng makailang hakbang pasulong. Tinas na naman si Jack. Lalaki ako, okay. Ika niya sa pagkabalisa. Kung hindi mo siya magagalaw, maaari kang magpalipat sa kanya ng ilan sa iyong mga kasambahay, alam mo ba? Niloloko lang kita. Dapat mong makita kung gaano ka natatakot. Tinapunan ni Tanya si Jack na mata bago sinabing, hindi ka nakakatuwa. Kung ibang lalaki ka, lawayin nila ang sarili nila pagkatapos marinig iyon. Natigilan si Jack saglit bago umiling. Tumalikod siya at naglakad pababa. Kabanata 426. Inaandar ni Jack ang kanyang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa bahay. Gabi ka na bumalik at baho ka ng alak. Magkano ang nainom mo kay Tanya? Nakaligo na si Selena. Nakahiga siya sa kama habang kinakalikot ang phone niya. Inilapag niya ang kanyang telepono at bumangon sa kama nang makita niyang bumalik si Jack. Ayokong pag-usapan ito. Ang iba na iyon, ang pinsan ni Tanya, ay isang alcohol fiend. Pinilit niya akong uminom kasama niya. Tawa ng tawa si Jack. Inukay niya ang kanyang aparador para sa kanyang pijama at naghanda ng matulog. Pumunta si Selena sa likod niya at ngumuso. Hindi pwede yon. Bakit may naaamoy akong pabango sa katawan mo? Diba sabi mo hindi kayo kasama ng mayamang babae na yan? Diba sabi mo Diyosa ng digmaan ng mayamang babae at kaibigan mo? Gumalaw si Selena. Sa palagay ko ay hindi ka sumama sa inuman kasama si Miss Drake. Sa halip ay hinanap ang mayamang babaeng iyon. Nagulat si Jack sa pagiging sensitibo ng ilong ni Selena para makita ang amoy ng pabango sa kanya. Mapait siyang tumawa bago sumagot, huwag kang mag-alala, Selena. Ang iyong asawa ay isang matuwid at moral na tao. Mukha ba akong taong umaasa sa isang mayamang babae para sa pera? Tumagilid ang ulo ni Selena at ngumisi. Hindi ko masasabing sigurado. Ikaw ay medyo gwapo, at mayroon kang potensyal, malamig na sagot niya. Hindi naman nagalit si Jack nang marinig iyon. Sa halip, isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa buong pagkatao niya. Umakbang siya at ipinulupot ang mga braso sa baywang ni Selena. Nagseselos ka ba, honey? Hindi ko ine-expect na sobrang aalagaan mo ako. Sa iyong panaginip. Wala akong pakialam sa'yo.
Nagpumigla si Selena sa pagkakayakap kay Jack at napaatras ng 2 hakbang. Hayaan mo akong linawin ito, Jack White, hindi kita masisisi kung mapapaibig ka ng ibang babae, pero kung magiging laruan ka ng isang babae para lang sa pera, ako ang mauuna. Tumura sa mukha mo, may pagkakaiba ba? Natarante si Jack. Nagtaas baba si Selena at nag-cross arms. Siyempre may pagkakaiba. Sa dating sitwasyon, ang aking asawa ay isang may kakayahan at kaakit-akit na lalaki na deservong mahalin ng ibang babae. Sa huling sitwasyon, ang asawa ko ay isang walang kwentang bum na hindi kayang suportahan ang kanyang pamilya nang hindi naging laruan ng isang mayaman na babae. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ako laruan ng isang mayaman na babae, sabi ni Jack na may tuyong ngiti. Diba sabi ko kanina gusto ni Yvonne Drake na maghanap ng makakasama niya? Lasing siya at hindi makagalaw, at wala akong choice kundi buhatin siya sa likod ko. Kaya nga may pabango ako sa likod eh. Nagkibit balikat siya at itinaas ang mga kamay. Tinasabi ko naman sa'yo ang totoo. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Miss Drake. Sige, alam ko. Pumunta ka na at maligo ka na. May trabaho ka pa bukas. Umiti si Selena at tinulak si Jack patungo sa banyo. Paano kung sumama ka sa akin, honey? Gusto ko ng kumpanya. Hindi napigilan ni Jack na asarin ang magandang babae sa kanyang harapan. Naligo na ako. Inilibot ni Selena ang kanyang mga mata. Hindi ka naman kagwapuhan, pero ang ligaw ng iniisip mo. Well, di ba sabi mo may potential akong maging boy toy ng rich woman? Bakit hindi ako gwapo ngayon? Siguro nakita mo ang iyong sarili na isang bulag na mayamang babae. Muling iginala ni Selena ang kanyang mga mata. Bagaman nakaramdam siya ng init sa kanyang puso dito. Bigla niyang napagtanto na mas nahuhulog ang loob niya sa lalaking iyon. Bumalik lang siya makalipas ang ilang oras kaysa dati at nag-aalala na ito sa kanya. Kung nangyari iyon sa nakaraan, nauna na siyang matulog. Kinaumagahan, umupo si Yvonne at nagunat pagkagising. Ang kanyang mga braso pagkatapos ay nanlamig sa hangin habang nakikita niya ang hitsura ng lubos na pagkalito. Kabanata 427. Ibinaba ni Yvonne ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang katawan at napansin niyang nakasuot siya ng spaghetti strap na pijama. Sumanghap si Yvonne ng malamig na hangin. Oh my God! Hindi pwede iyon. Paano ako nakauwi kagabi? Sino ang nagpaligaw sa akin at nagbihis para sa akin? Napag-isipan niyang hindi si Tanya ang naghatid sa kanya pauwi at unti-unti siyang natakot. Huwag mong sabihin si Jack iyon. Nagkataon namang binuksan ni Tanya ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok sa sandaling iyon. O gising ka na pala. Akala ko tulog ka pa. Hindi ko inaasahan na matatalo ka kay Jack White sa pag-inom. Nagulat si Tanya nang makita niyang nakaupo si Yvonne. Tanya, paano? Nakabalik ako dito kagabi. Dinala ba ako ni Jack White dito? Sumakay ba tayo ng taxi? Natauhan si Yvonne nang makita niya si Tanya na papasok sa kwarto. Pumulwak ang mga tanong niya bago pa niya maalis ang kanyang iniisip. Malapit lang, kaya hindi kami sumakay ng taxi, wika ni Tanya bago bahagyang tumawa. Masyado kang lasing, kaya hiniling ko kay Jack na buhatin ka sa kanyang likod, dagdag ni Tanya. Ano? Tinasabi mo bang nakahandusay ako sa likod niya? Nawala nang masabi si Yvonne, ang pagkakasala at kahihiyan ay nangingibabaw sa kanyang sentido. Higit sa lahat, kakaunti ang suot niya noong nakaraang gabi, at hindi niya alam kung may ginawang hindi maganda sa kanya ang lalaking iyon habang karga-karga ang sarili niyang lasing. Wala siyang maalala kahit ano. Hindi mo sinasabi. Don't tell me nalilito ka pa rin sa alak. Paano ka pa niya kayang buhatin kung hindi nakahandusay ka sa likod niya? Natawa si Tanya nang makita ang naguguluhan na mukha ni Yvonne. Kung ganoon, sino ang nagpalit ng damit ko? Don't tell me na siya din yon. Mukhang miserable si Yvonne. Yung lalaking iyon. Huwag mong sabihing may ginawa siya sa akin habang ako ay lasing na patay. Nagulat si Tanya. Huwag kang mag-alala, hindi siya ganoong klase ng tao. Nabura ka talaga, kaya hindi ka namin pinaligo. Pinalitan kita ng mga katulong ng pijama. Umupo siya sa tabi ni Yvonne sa kama at pumahajejek. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Yvonne. Hiyang-hiya si Jack nang hilingin kong buhatin kanya kagabi. Hindi rin siya pumayag noong una.
Nakasalubong namin si Harvey sa daan, wika ni Tanya bago ko mawala ang mga hadyahikan sa kanyang labi. Dapat nakita mo kung gaano kapula ang mukha niya. Anong ikinahihiya niya? Tinamantala ako ng lalaking iyon. Ako dapat ang nahihiya, ngayong nakita ako ni Harvey sa ganoong estado. Namumula ng husto si Yvonne. Alam ng lalaking iyon na babae ako, ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang awa sa akin kapag umiinom. Ahem. Ate Yvonne, ikaw ang nagpilit sa kanya sa isang inuman kagabi. Hindi mo ba naaalala kung gaano ka kakulit kagabi? Tawa ng tawa si Tanya. Kahit ano, ako'y maliligo. Talaga, ang freak na iyon. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking kapasidad para sa alak? Galit na humakbang si Yvonne sa banyo. Nang maglaon, tinawagan ni Jack si Tanya at sinabi sa kanya na mayroon siyang kailangang asikasuhin. Hindi siya pupunta sa bahay ng pamilya Drake sa araw na iyon. Siya ay tinatimad sa kanyang bahay hanggang sa mga tanghali nang siya ay nagpasya na siya ay dapat panatilihin ang isang mababang profile. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi papuntang Carefree Villa. Kabanata 428. Ang Carefree Villa ay isang lugar na kaya lang ng mga mayayaman. Ipinagmamalaki ng villa ang magandang tanawin at tahimik na kapaligiran. Ang mga gusali ay itinayo na inspirasyon ng mga lumang gusali. Madarama ng isa na parang nadala sila pabalik sa oras ng pagpasok nila sa loob. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pinakamababang paggasta doon ay magiging $10,000 bawat tao. Ang pagpapareserba ng buong villa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon sa isang araw. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Tinalikuran ng may-ari ang lahat ng minimum na kinakailangan sa paggastos at naghanda ng maraming masasarap na pagkain at alak para sa lahat. Nag-set up din siya ng pansamantalang entablado at kumuha ng ilang mga awit para sa libangan. Ang taong nagpareserba ng buong villa ay isang taong napakahalaga. Siya si Magnus Sutherland, isang hari ng digmaan na may tanyag na record ng labanan. Kailangang malaman ng isa na ang hari ng digmaan ay mas mababa lamang sa Supreme Warrior. Bukod dito, si Magnus ay isang 7-star King of War. Maraming hari ng digmaan, ngunit ang bawat hari ng digmaan ay iba. Sila ay nirerango ayon sa kanilang mga individual na kakayahan, kanilang pagganap sa larangan ng digmaan, at kanilang mga kontribusyon sa bansa. Mayroon lamang 2 opisyal na rango, Marshal at Major. Ang mga dibisyon ng mga hari ng digmaan ay mas malabo, bagaman maaari silang mamerkahan mula sa 1 bituin hanggang sa 9 na bituin. Kung mas maraming bituin sa rango ng hari ng digmaan, mas malakas sila at mas malaki ang kanilang kontribusyon sa bansa. Maaari rin itong ilarawan ang kanilang karera sa militar. Si Magnus Sutherland ay isang 7-star na hari ng digmaan at maliwanag na isang maimpluwensyang figure. Kaya naman gustong makasama ng may-ari ng Carefree Villa ang kanyang mabuting panig. Gayunpaman, medyo nababalisa ang may-ari na hindi niya alam kung ilang bisita ang sasama sa kanya. Mas gugustuhin niyang ihanda ng mga chef ang pagkain, maaari niyang ipaluto ang mga chef sa lugar kung walang sapat na pagkain. Mas kakaunti man ang mga dumalo, hindi rin niya iisipin na mag-splurge sa event na ito. Sobrang dami ng pagkain ng 60 mesa, guro. Lahat sila ay mga pangunahing kurso din. Masyadong aksayado ito. Ang isa sa mga chef ay nag-aalala na ang karamihan sa mga pagkain ay mauubos. Pagkatapos ng lahat, ang isang chef ay hindi nais na makita ang kanyang pagsisikap na masayang. Huwag kang mag-alala, iyon ay dapat tungkol sa tama. Hindi rin magkakaroon ng labis na pag-aaksaya. Ito ang 7-star King of War na si Magnus Sutherland na pinag-uusapan natin. Hindi natin dapat tipid sa event niya. Sa palagay mo ba ay hindi magkakaroon ng maraming bisita ang isang 7-star King of War? Makikita mo rito ang lahat ng head commander at assistant commander. Nasabik na pasayahin siya, batay sa kanyang tema ng party na reminiscing the memories of battle. Maraming mayayamang mga ngalakal at politiko ang maglalaban para sa isang pwesto sa kaganapan. Sigurado akong lahat ng mga pangalawang klase at pangatlong klaseng maharlikang pamilyang iyon ay ghost. Tinito, umisi ang may-ari ng Carefree Villa. Hindi ko inaasahan na isang 7-star King of War ang mag-host ng party sa Carefree Villa.
Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mag-butter up ako sa kanya. Kung hindi ko siya sisingilin kahit isang sentimo, ibig sabihin ay may utang na loob siya sa amin. Intindihin. I wonder how is this King of War Magnus Sutherland is like. I wonder kung streetwise siya gaya ng iniisip mo, the chef asked out of curiosity. Siyempre siya, mahina akong ngumiti ang may-ari. Gayunpaman, tandaan mo na ito ay sa pagitan mo at ako. Mas mabuting huwag mo nang banggitin ang alinman dito sa sandaling lumabas ka sa silid na ito. Mahilig siyang mangolekta ng mga antik at iba pang mahahalagang bagay kahit na wala siyang gaanong pakialam sa pera. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7-star na hari ng digmaan. Dapat ay binibigyan siya ng bansa ng 10 bilyon bilang gantimpala sa tuwing siya ay babalik mula sa labanan. Huminto sandali si Master Miller bago siya nagpatuloy. At higit pa, mahilig siya sa magagandang babae. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, at narinig ko lang ito sa pamamagitan ng isang marshal. Kaya ganyan siya, tumango ang chef. Kung alam mo kung ano ang gusto niya. Dapat mong i-customize ang kaganapan upang umangkop sa kanyang panlasa, Master Miller. Totoo yan, kahit na itinago ng Magnus Sutherland na ito ang panig niya na iyon. Kabanata 429. Tumango si Master Miller at tumingin sa kanyang relo. Sige, malapit na ang oras. Ipaalam sa iba pang chef na kailangan nating ihain ang lahat ng mga pagkain sa 12 sharp. Walang maaaring magkamali, maintindihan. Pagkatapos ay inayos ni Master Miller ang kwelyo ng kanyang kamiseta at lumabas. Pupunta ako sa labas at titingnan. Dapat maraming bisita sa labas. Kailangan kong pumunta at magpakilala sa kanila. Sa sandaling ito, nag-iisang dumating si Jack sa pasukan ng Carefree Villa. Pagbati, Sir. Paano kita matutulungan? Dumapit ang isang hostess kay Jack at ipinakita ang isang magalang na ngiti sa kanyang mukha. Ay, taglit na natahimik si Jack habang pinipigilan ang kanyang utak para sa isang sagot. Maya-maya, nagpatuloy siya, nandito ako para lumahok sa pagtitipon ng mga veterano. Paggunita sa mga alaala ng labanan. Umisi ang hostess. Alam kong nandito ka para sa pagtitipon, sir. Gusto kong malaman ang iyong katayuan at ranggo. Hayaan akong i-proseso ang pagpaparehistro para sa iyo, at ang aming master ay naghanda ng isang commemorative badge para sa lahat sa kaganapan. Maaari mong ipin ang badge sa iyong mga damit. Sandaling nag-isip si Jack bago siya sumagot, normal na sundalo lang ako. Dahil ang King of War ay nag-o-host ng isang pagtitipon. Nandito lang ako para makipagkita sa ilang mga kaibigan at makipag-chat sa inuman. Bahagyang napawi ang ngiti sa mukha ng babaeng punong abala nang marinig niyang isa lang itong sundalo. Oh, pamulong siya ng sagot bago naglakad palayo, bumalik lamang siya na may dalang badge na gawa sa tanso. Ito ang commemorative badge para sa iyo, sir, at maaari mong ilagay ito sa iyong sarili. Salamat sa pagbisita sa Carefree Villa. Umaasa kami na magkakaroon ka ng magandang oras dito. Sige, umiti si Jack sa babaeng punong abala bago lumakad palayo, handa na isuot ang badge. Sabay lakad ng isang babaeng maikli ang buhok na may straight bangs papunta sa entrance. Nagbigay siya ng isang matigas na kilos at masasabi ng isa sa unang tingin na siya ay isang veterano. Greetings, madam. Pinuntahan siya ng hostess at binigyan siya ng parehong pambungad na pananalita. Umiti ang babae pagkatapos magsalita ang hostess. Isa lang akong head commander. Kailangan ko bang irehistro ang aking pangalan? Nako, hindi na kailangan. Narito ang iyong commemorative badge. Maligayang pagdating sa pagtitipon. Eto, isuot ko ito para sa iyo. Napakaganda ng pangangatawan mo. Naiingit ako. Umiti ang hostess habang tinutulungan ang babae na ilagay ang badge. Tiningnan ni Jack ang badge ng babae, pagkatapos ay sa kanya. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Ang badge ay kasing laki lamang ng kanyang hinlalaki. Nakasulat dito ang reminiscing the memories of battle, at sa ibaba nito ay Carefree Villa sa mas maliit na font. Naisip ni Jack na medyo maalalahanin para sa lugar na ay sponsor ang mga commemorative badge na iyon. Ito ay isang magandang alaala ng kaganapan, at maaari nilang i-advertise ang kanilang sarili sa parehong oras.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na ang badge ng babae ay ginawa sa ibang material kaysa sa kanya. Ang kanyang badge ay gawa sa tanso, habang ang babaeng head commander ay gawa sa pilak. Hindi masyadong natuwa si Jack na iba ang pakikitungo sa kanya. Kabanata 430. Napansin ng babaeng head commander si Jack. Umiti ito sa kanya at pumasok sa loob. Tumayo si Jack sa gilid, kunwari ay hinahangaan ng mga halamang bonsai. Parami ng parami ang dumating sa venue. Gaya ng inaasahan, ang mga normal na sundalo ay nakatanggap ng bronze commemorative badge habang ang mga head commander at ang kanilang mga katulong ay nakatanggap ng pilak. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na lalaki. Ang lalaki ay isang major, at ang saloobin ng babaeng punong abala sa kanya ay mas palakaibigan. Tinulyapan ni Jack ang commemorative badge ng lalaking iyon habang dumaraan siya, ito ay gawa sa ginto. Ang disenyo ng lahat ng mga badge ay halos pareho, kahit na ang material ay malayong naiiba. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang one-star King of War. Mukha siyang bata at masigla. Ang badge ng taong iyon ay gawa sa platinum. Mapait na umiling si Jack. Napagpasyahan niya na ang mga badge ay talagang ibinigay ayon sa kanilang rango. Hoy, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Bakit ka nakatayo dito? Malapit na magtanghali, napansin ng hari ng digmaan si Jack at ngumiti sa kanya. Oh, nakatingin lang ako sa paligid. Nakangiting sagot ni Jack sa kanya. Ang hari ng digmaan ay nagbigay ng masayang tawa. Nakuha mo ang mga magagandang hosts na iyon, tama ba? Bakit, may nagustuhan ka ba? Kung meron, sige lang kunin mo number niya. Lahat tayo ay matitigas na mandirigma sa larangan ng digmaan. Kung hindi man lang tayo natatakot sa kalaban, bakit tayo matatakot sa mga babae? Tawa ng tawa ang hari ng digmaan at pumasok sa loob. Hindi alam ni Jack kung ano ang magiging reaksyon. Maya-maya ay inihanda na niya ang sarili para pumasok sa loob. Sa oras na iyon, ilang Rolls Royces ang dumating sa pasukan at nakaparada sa isang bakanting espasyo. Lumabas sa isa sa mga kotse ang isang lalaki na may hairstyle na crew cut na mukhang nasa edad 40. Isang matambok na lalaki na may suot na malaking gintong kwintas ang lumabas sa likod ng sasakyan. Marami pang bodyguard ang sumulpot sa likod ng lalaking iyon. Ang lalaking nasa kanyang 40 taong nasa harapan ay maliwanag na isang taong mula sa larangan ng digmaan. Nararamdaman ni Jack ang kanyang nakakatakot na presensya mula sa malayo. Samantala, ang matabang lalaki na may gintong kwintas sa likod ay halatang galing sa isang mayamang pamilya na mukhang pagod. Sa ganitong paraan pakiusap, Haring Sutherland. Ang mayamang lalaki ay hindi kapani-paniwalang magalang sa lalaking nasa edad 40. Mabilis siyang humakbang at yumuko sa lalaki. Excuse me, pero sino ka ba? Napansin ng isang hostess ang grupo ng mga taong dumarating, nakakulot ang mga kilay habang nakatingin. Dumapit sa kanya ang mayamang lalaki at ninisyan. Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya si Magnus Sutherland, ang 7 star na hari ng digmaan. Siya ang organizer ng event ngayon. Natigilan ng mga hostesses sa malapit nang marinig nila iyon. Maligayang pagdating, hari ng digmaan. Napayuko sila ng malalim. Sige, sapat na sa mga formalidad. Ilang tao na ang dumating. Tumenya si Magnus Sutherland para maging mapanatag sila. Pag-uulat sa hari ng digmaan. Wala masyadong tao dito, pero dapat may mga 100 bisita sa loob. Matipid na sagot ng isa sa mga hostesses. Samantala, bumalik ang isa pang babaeng punong abala na pumunta upang pumili ng isang badge at iniabot ang isa sa kanya. King Sutherland, espesyal na inihanda ng aming boss itong commemorative badge para sa lahat ng bisita ng event na ito. Mangyaring tanggapin ito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.